mayad-ayad gingadlaw sa aton nga mga viewers kag mga followers sining aton online Sabbath School lessons. Kami gid o kaupo ni Pastor Sualog, ang atong communication director, magapadayon sa pagtuon sa sining leksyon sa sining simana. Nanungod siya sa handom sa mga pungsod. Katahom sa atong leksyon kag diri makita naton kung paano ang Ginoo naghanay sang kaluwasan para sa mga katawan. Hindi lamang sa mga Kristiyano, bisan pa sa mga hindi Kristiyano nga handom mangin pariyo sa iya. Okay, so may dayad nga adlaw sa inyo tanan mga kauturan kag mga kaabyanan naton nga nagasunod sa aton nga regular nga programa diri sa West Visayan Conference, particular sa Hope Channel Panayan Guimaras, no? Sa wala pa kita Guro Pastor magpadayon, maluyag ako anay nga maghatag sang mga pipila ka mga announcements sa nga aton mga upcoming activities diri sa West Visayan Conference. At the same time sa may CPUC, may mga series of digital evangelism kita nga ginapreparahan, ginapangaman. Mga kauturan, I hope nga tanan kita nakahibalo na sini sa aton nga mga upcoming evangelism through online. Subong nga semana, actually, himo kita sa aton nga pagpangaman in preparation sa mag-aabot nga digital evangelism nga ipagahimuon ni Pastor Bukala sa Marso 28 hasta sa Abril 10, no? So subong semana, Marso 15 hasta gid sa 26, may ara kita nga inang nightly series, The Secret of the Future series kagina presentar sa aton nga mga administrators kag directors kaupod man sang aton nga mga office staff nga nagahatag sang ilang mga health lectures. So kanami ni mga utod sundan naton after sang pamana program kada gabi nagasunod dayon ang aton nga series, no? Secrets of the Future. Tapos sina sa Marso 28 hasta sa Abril 10 amo na ang series nga ihatag naman sa through online ni Pastor Bukala, ang aton former nga SSD president, kag sa sina nga mga sinimana mga kauturan gina-expectar nga ang tanan nga mga kauturan naton all throughout WVC, all throughout CPUC, bisan pa all throughout the world magasunod sa sini nga programa. So palihog aton ini imarkahan sa aton nga mga kalendaryo kag sundan naton ini mga utod kay ini paagi nga makashare kita sa maayong balita sa aton mga kabyanan through online, no? Amo na ni ka accessible kahapos sang aton nga pag-share sa aton panahon karon. Let us take this seriously. Let us join in this campaign of sharing and proclaiming the gospel of salvation to the world, no? Sa wala pa magkaring Ginoo, masugiran naton aton mga kaabyanan. Inline sina after sang pila lang kaadlaw, Pastor, no? Abril 14, oo, mag-umpisa naman ang aton mag-umpisa naman ang isa naman ka series halin sa Abril 14 hasta gid sa 24 may ara kita naman nga online evangelism through Pastor Dan Smith, ang aton nga coordinator sa Quiet Hour sa US. Wali siya pero ang recipient kita diri sa West Visayan Conference. So ina nga programa through the coordination sa kay Pastor Sandy Takapan nga departamento sa personal ministries. So I hope mga autoran, no, nga aton nga ugyunan ini kay nabalaan naton nga wala pagid sing kasiguruhan ang wala patang kasiguruhan ang coronavirus nga ini daw. Kung ninyo natalupang dan ang aton nga ang balita nagsugid nga may ara naman nga lain nga variant naman nga agtuhaw. So amo na nga mga kuturan nga daw mabudlay ini. So we are
using this technology as our avenue nga makasugid kita sa maayong balita sa mga katawhan. Mga utod, no? Ako, gali partner, na nalipatan ko ang paabot sa mga kauturan sa bilog ng West Visayan Conference. Mayarag kitang Farmers kag Adams Convention this coming March 18 to 20 sa aton nga Adventors dira sa Impuro Bariri. Kag ako gid nagapanawagan sa aton mga concern nga mga farming enthusiast nga mag-attend sa sini kay madamo kita sa mga invited nga mga speakers ka magatag sa aton sa mga ihibalo kung paano kita mag-uswa pag sa atong papanguma. Kag subuman sa sini nga Sabado, may ara kita nga seminar sa atong mga Sabbath School superintendents dira sa Bogos nga probinsya sa Guimaras, dira kita sa Buena Vista. See you there sa Sabado. Okay, so kabahin sina Pastor do may ara pag ito nga Adventist men, no? Adventist, Di ba daw collaboration ato sa Adventist men kag sa aton nga farmers, Adventist farmers. Ang direksyon sini mga kauturan nga ma-educate na naton ang aton mga kauturan to go into farming kay nabala naton nga during the pandemic ang isa sa mga the best nga solusyon naton amo ang pag-maximize sa mga duta nga ara sa aton. Amo to nga may programa nga ginlance, no, ang conference bahin sa ginatawag nga gulayan, no, sa tahanan, gulayan sa simbahan at sa paaralan. Gulayan sa paaralan. So I hope nga ikultivar ta ini kag eventually ang aton nga direction is to organize sang tanan nga mga Adventist farmers diri sa West Visayan Conference. So namin ni pastor nga direksyon, maluyag man ako nga magpahibalo, no, sa Departamento sang Health nga may ara pagtililipon man ang aton nga mga Adventist medical doctors, no, and professionals kaupod man sang aton nga mga church and health leaders sa Abril 3 may ara kita nga Sabbath fellowship kay aton istoryahan ang anong pa nga mga pamaagi nga ma-improve, no, ang aton nga pagpangaman in terms sa aton nga health, no, sa aton nga mga parishioners, sa aton nga mga constituents. So amoy ni mga kuturan April 3, no, ang venue sini dira sa may Remnant Institute, libre aton panyaga sina mga kuturan, somebody has sponsored sang aton nga lunch. So come ang aton nga mga health leaders, ang aton mga health professionals mag-join sa sinang isa ka adlaw naton nga fellowship. Thank you, Gid. Magasugod guro kita pastor, no, sa isa ka pangamuyo. So ginapangabay ko ang tanan nga mga kauturan ka mga kabyanan naton nga magduko upod sa amon samtang magabukas kita sa aton nga pagtuon. Kinong Dios karon nga tion nagapalapit kami sa imo nga may pagpasalamat bangod sang oportunidad nga kami makatuon sang imo mga pulong gikan diri sa eskwela sa Batika. Kabay pa nga ini nga leksyon nga amon pag i-discuss with Pastor Takapan, makahatag ini sing ideya sa mga kauturan, kag niyan ang mga kauturan ma-inspire samtang Ginoo kami nagapaabot sa malapit nimo nga pagpahayag. Kabay pa og Ginoo nga batunon nimo amon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal maluluwas. Amen. Pastor Rap, sa atong leksyon sa sining simana entitled The Desire of Nations, kung sa Ilonggo pa, ang handom sang mga pungsod. Ano bala nga ara sa atong leksyon subong nga pagatunan nga do ginahandom gisang tanan nga pungsod nga maangkon la ini. Kay makita dira sa atong memory text dira sa Isaiah 60 versikulo 3. Basahon ko dira sa English. The Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. Katahom sini partner, no, sa Ilonggo pastor. Sa Ilonggo. Magapalapit sa imo kasanag ang mga nasyon kag ang ilang nga mga hari. Aba ka nami. Doon katawom nga do halos tanang nga nasyon siguro maghandom gid nga maangkon ini nga status ang nasyon, no. Nakita naton diri ang ginalantaw sang Ginoo bala. Mo gini ang pinaka
objective kun nga ang agin tawag niya ang Israel, no? Bilang pinili nga nasyon, agud gamiton ini sang Ginoong sila nga instrumento tani to shine out sang iyang gugma, sang kaluwasan, no? Sa mga tao sa Mga palibot. center of influence ang Israel. Yes, mga center of influence sila. Kag paagi sa ang kasanag diri nga ginahambal diri amo na ang mga maayo nila nga mga buhat, no? Ang ilang nga kabuhi, no? Bilang tinawos ang Ginoo nga amo ni ang maka-attract sa tawo sa aton. Kag nagambal ni partner si Prophet Isaias, tanungod siya sa actually ang prophetic nga context niya nagambal siya sa ang pag kangkon sang restoration sang Juda halin sa kaliupnan sang Babylon. Kag may harap mo sang implikasyon nga sa din ang future nga matabo sang pungsod sang Juda spiritual nga kon maangkon na niya ining sa katapusan nga panagon nga ang bugos nga pungsod sang kalibutan magakadto sa iyang kasanag sa iyang kapawa tungod kay nagapabot kita nga sa gyapon ang Israel amo siya ang pinili nga nasyon sang Ginoo nga magadira ang Ginoo mangin pungsod nga siya magahari kag mangin kaupod sang tanan nga mga linuwas. So diri ginhan ay man sa aton nga leksyon pastor nga ang daw pinaka-background bala sang aton nga pagtuon nga sa ginsuguran no nakita naton istorya sa balaan kasulatan sa Genesis in particular nga may ara opportunity tani ang Ginoo ginatag sa aton una nga ginikanan no. Oo, oportunidad nga magkabuhi sing wala sing kamatayon no. Oportunidad nga magkabuhi nga malipayon na wala na sing balatian. Pero bangod nga na forfeit ini bangod sang ila nga paglapas. Kag amo to ang paglapas, ang sala amo ini ang nanginhalinan nga nagbulag kita no sa Dios na no amo nang hambal dira sa Isaiah sa 59 no nga nagpahamulag sa Ginoo kag amo ina nga ang tawo kag ang Dios naglayuanay na hindi na kita wala na sang communication nga direct nga communication nga mahatag ang Ginoo sa tao bangod sang sala no naglipod ini sa nawong sang Dios kag sa tao na amo na nga hindi lang kuntani ni para sa Israel mo no tanan as a whole bala no naapektuhan gid sang sining resulta sang sala. Dr. Yus ko di partner bla sa Isaiah 58 verse 3 ang palamangkutan bla. Why have you not seen? And why did you take no notice? Kabalo kang response ang Ginoo, God's response was, the Lord's hand is not shortened and it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. May mga palamangkutanon sa mga katawan subong labi na gid ining daw hindi pagid nagsayasat sa Biblia nga ang Ginoo labi na sa atong nga kapanaunan subong ang panag-on naton nga ang Ginoo daw kalayo sa mga makasala sa ila nga once ka nakasala sila biging biyaan na sila sa Ginoo. Pero talupang doon nato sa panahon sa kay Juan Blas sa kay Cain kag kay Abel. Kabisan pa sa kay Eve kag kay Adam sa panahon nga nagkaon si Eve sang prutas no. Ang Ginoo one day ang Ginoo nagpanawagan Eve, Adam, where are you? Oh. Pero ang sa sinanga context, ang pamangkot sino ang nagpalagyo sa Ginoo? It was man nga nagpalagyo sa Ginoo kay practically nakita nimo partner nga kung ikaw may sala gani may ara ka pa blang kaisog sa pagpangamuyo Ginoo. Nami pa blang imong relasyon sa Ginoo kung ikaw nakasala. Do may ara. Daw ang tendensya gid man sa tawo biko makasala maatras dayon. Manago gid no. Kaangay sa ginobra ni Adan kag ni Eva no nga pangita sila sang Ginoo. Pero diri nato makita nga bisan nakahimo kita sang sala, ang Dios iya amo ang naga-extend gid sang iya mga inisyatibo to reach out sa aton no. Never gid
sa aton nga istorya nga ginbayaan sang Dios ang tawo. Ang tawo lang niya ang nagabiya sa tao sa Dios. Sa kay Ellen G. White bala sa dira sa Disarbages, hindi ko lang mapatod kung sa di nga page. Nga kung ang tao gali nakasala, hindi kayang Holy Spirit nagantad siya. It is the man that distances from God. Kaya nga pinagi sa nga ginahimo naton. Kung ikaw gani may ginuptan nga sala, daw sa do hindi ka mga muyo ang imong relasyon sa Ginoo, daw kadal, daw ka boring. Kaya tungod kay ginpangita nimo ang pagpakasala. Ti amo na nga klaro sa atong leksyon sa mga kauturan nga ang Ginoo gidya 24/7 nga nag-reach out sa aton. Na amo na ang nag-reach out gugma, ang grasya sang Dios, no, sufficiente. Na nami anak ko diri sa ginhambal ni Ellen White sa may Christ Object Lesson bala, page 16. Nagambal sa diri, do not listen to the enemy's suggestion to stay away from Christ. Bala mo si Satanas gusto niya mahamulag kita sa iyam. Amo na nga gina-instill ni Satanas ang tawo maghimo sang sala, kay amo na ang nag-separate sa Dios. Oo. Kag naghambal diri, until you have made yourself better, no? Ang bali Satanas, kung magtarong ka galing, amo na ang pagkadto mo kay Kristo. Na wala tsansa siguro nga makita dira ang kita mo may mga kauturan kita nga ginatudloan naton sa Biblia, bala nga Bible study-an. Hindi sila magpatugmaw kay gusto ani kinon nila nga mangin perfect sila bago sila magsunod kay Kristo. Daw imposibleng matabo na partner kay nga no one is righteous. Yeah, No one is righteous. Amo ini ang gina-instill sang kaaway sa aton mga kauturan. Until you are good enough to come to God, if you wait until then, you will never come. Mayara gani partner, may isa ko kautod nga sa pag-start ko sa akong ministry. May isa kautod nga sa panahon sang communion service, sa foot washing kag communion service. Nya pastor hindi ko mag-join kay makasala ako. Siling ko para gid ni sa aton, para sa aton. Amo na gani nga para ang communion service hindi na para sa matarong, para sa makasala, no? Then, nagapadayon diri si Sister White sa paghambal. When Satan points to your filthy garments, repeat the promise of Jesus. Amo na yung lagay niya sa aton. Him that cometh to me, I will in no wise cast out. Hindi gid pag isikwayon ni Ginoong kung magkadto kita sa iya mga kauturan. Amo na yung iya nga promisa. Tell the enemy that the blood of Christ cleanses from all sin. Amo na yan. So kita gid mismo gali iya ang manikasog nga makabuhi kita sa klase sang pag-into ni Satanas nga ginahimo sa aton. Dapat partner kung mag-decide kita sa pagbalik sa kay Kristo, kailangan totally abandon kina itong masala. Matuod, practically daw kabudlay nga daw 100% kay ti bisan pa silang jiwat nga silang step by step in a small step. Amat-amat nimo nga huklasan ang sala sa imo kay nga may kulba dira nga ti base kun pagtadlong na nakon mag-relapse naman liwat pero sila jiwat step by step nga hamatamat nimo buhian tubtod eventually of course with the help ng Holy Spirit nga mangin kang ilaranay nga sala nga ginahimo nimo. Correct. Oo. Kag ang ginatawag nga forgiveness, pastor, unlimited ina iya. O limitless sa Dios. May condition lang Ginoo dira ang ginatag sa aton. Kun ituad, di ba lang bali sa Isaias 1:18 man, kari kag magbais kita. Kay bisan ano kuno kapula sang imong nga sala, papution niya ini ka angay sang yellow. So kag hambal dira sa naunang Juan 1:9, di ba la? Kun ituad ta ang aton mga sala, matarong kag matutom siya nga magapatawad sa aton nga mga sala. So amo na yung mga kondisyones nga gin hatag sang Ginoo sa aton mga kauturan, no? Ti agud nga ma-exercise man naton ang aton nga faith dira no? Na Kag partner sa mga linuwas na bla, ang mga redeem na, ano na karon ang activities niya kay na-redeem na siya. Katulad sa ginambal dito sa Mateo 5:14, no? Yadtong nakabato na sang kapawa, kag ang kaluwasan, dapat magpakita siya sang kapawa, agod nga ang kalibutan, makaangkon man sang kapawa. May challenge subong sa atong partner, kailangan na let your light shines upon men that they may see the good works. amo na ang aton nga daw output sang Amo na siya. aton nga pagka
Pero balik kita dito sa aton nga diskusan sa inang ginatawag balang pagpatawad sang Ginoo sa aton. Ang nagambal ko kay ina nga ang iyang pardon unlimited, na wala na yasang limitasyon mga kauturan kay bisan ano pa ka itom kag dako o kag wala man naghambal ang Ginoo. Wala man nagasukat ang Ginoo sang gamay, no? Wala man Kaya ang tanan nga sala dako man kung gamay o kung Sala lang sa ginasubagan sa pag-sinisiban venial ka mortal sins are two different things. Pero sa aton, ang Biblia nagasiling gamay mo ko dako, sala pareho masala sa sala gyapon na siya. Ti mo na nga kun kaysa nga kung kita gina-define ta ang sala nga daw amo ni gamay lang ni ang isa dako, no? Pero sa batas ang Ginoo tanan ini sala. So dire makita man naton sa ginhambal ni Ellen White manami ini nga mga quotation ni Ellen G. White sa Selected Messages book 1, no? Nami ni mga kauturan, grace is unmerited favor and the believer is justified without any merit of his own, without any claim to offer to God. Kita nyo na ang grasya sang Dios isa ina ka paborgid nga ginahatag niya sa aton, kag he is justified through the redemption that it is in Christ Jesus, who stands in the court of heaven as the sinner's substitute and surety. Nakita niyo mga utod? May ara kita nga manugpatunga nga si Ginoong Hesus. Kag faith works by love and purifies the soul. Faith buds and blossom. Amo na yung ginambal mo, pastor na. And bears a harvest of precious fruit. Where faith is, good work appears. Ang good work, kung basahon nato na Mateo 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works. No, amo na ang good works ang result sang aton nga pagtuo kay Kristo. Kag sining bugay na partner ang grace nga tuwag na bugay nga daw ginabusaran sa madamo subong. Ti Amo nang hambal sila hindi wala nasugo kay may bugay na. Nga ginakondinar mga Adventista nga ara agyap kita sa sugo kaya rin kita sa bugay. But still bisan pa sa panahon sa niidam ni bugay gyapon to partner ang nagluwa sa ila at tong dugo nga gipatulo sa sapat nagasimbolo gyapon to sang dugo ni Kristo sa gyapon kaluoy gyapon ni Kristo nga nakatag sing kaluwasan sa kaidop kusib kag sa Old Testament naton nga mga patriarchas kag sa mga katawan bugay nga sa din amo siya ang ginambato ni Jiwat gina unmerited favor from God, unmerited favor from God. Amo nang bahay naton sa kaluwasan sa Ginoo nga sila nila ti anong bahay naton sa kaluwasan sa Ginoo may bahay kita ginatawag sa theology ginatawag nga synergism. It's cooperation between us sinners to Christ kaya ang salvation gin-offer sa aton as 100%. So pag-accept naton is our counterpart nga gin-accept naton gitawag nga synergism. Ginbaton naton kaluwasan nga bug-os nga halin sa kay Kristo nga ina wala gid kita sang bahin even ginatawag unmerited. Wala siya sang porsyento base pag-abot nato sa langit ba naluwas ko tungod sa kay pagkamatutom ko tungod kay amo nang ginihimo ko sa kalibutan hindi naluwas kita through the blood stain of Jesus Christ. Pero sa aton pagkalinuwas na bala pastor, kung naging luwas na kita, no? Nagtuo na kita, nagbato na kita kay Kristo bilang atong personal nga manluluwas. May gina-expectar gani ang Ginoo nga himuon sang mga linuwas, exactly. No? Kag ina amo ang ginbasa mo bala dito. Aton memory verse bula subong that the Gentile come to your light and the kings of the brightness of your rising. Kung sa atong pa ang mga hintil magakadto na sa imo nga kapawa. So ang responsibilidad gali naton mga utod after we receive the light from God, after we receive the truth from the Holy Scripture is also to shine out that light, no? Wala siling ni Dionysius dira prior sa 16 sa Mateo 5 ang hambal sang Ginoo sin-o kuno sa inyo ang naga-sindi sang suga kag ginatago sa idalom sang baol o kon sa idalom lamisa abi, no? Wala di bala ang purpose gid nga ginahimo naton ina agud nga makita ma-utilize ta ang purpose sang light. Ano ang purpose sang light ta? Magkahatag kapawa, no? So amo ina ang tuyo sa aton gali mga utod nga kita maghimo sang
mag-light out man, no? Ipasiga naton ang aton kapawa, kag ina ang atong kapawa paagi sa aton buhat na amaayong buhat. Kag amo ning commission karon ni Ginoong Hesus sa aton partner sa Acts chapter 1 verse 8 nga subong kita miyembro sa iglesia dapat ipalaptan naton ang mayong balita kag bisan pa sa bug-os nga kalibutan sa aton mismo sa aton panimalay sa aton makasilingan nga mapakita naton ang kapawa nga ari sa aton nga ginatag sang Ginoo sa aton nga libre, no? Isa Amo sa ning mga challenge. nami nga ginsulat ni Ellen Whiteman, The Upward Look, no? May 8 sa devotional ini nga libro, makita naton it is our privilege to open our hearts and let the Savior in and let us praise Him for the brightness of His presence. Oh, brightness of His presence. And let us carry the sunshine of His love on our countenances and bring it into our words. Then His joy will be in us and our joy will be full. No? So let us carry the sunshine of His what? Love. No? Aton gali dalon ang kapawa sang iya nga gugma in our countenances, sa aton gali nga mga guya, no? Uyahon, no? Nagaglow ng aton mga uyahon. Kita mo si Moises ang may encounter siya sa Ginoo to, no? Dito sa Nagsana, Mount Sinai, no? Pagbalik niya sa Israelinon, gasiga ang iyang nga kapawa. Muna gali, no? May ara man niya biologically o kung physically nga kung expose ka bala sa kasanag isa ang guyaw ni mo nagaglow man o nagaglow. Hambal naton constant beholding. Oh, by constant building You change, no? You change, okay. Di amo na sa no nga katawom no nga do amo ning pinakahandom siguro sang pungsod, no. Hindi naman individually nga sa ning kun mag-abot ini nga panahon ano katawom nga ang mga katawan hindi lang kayo may arag tang ulterior motive nga saludoon kita pero ang andom diri nga makita gid ang matutuod nga pagkabulawan sa mga Kristiyanon sa mga hindi tumuluo. Di amo na nga madamo sa mga palapit siguro ini na nga panahon nga madamo na sa mga baton sa kay Kristo kun matinluan na, ma-purify na ang tanan nga makuha ng sala sang simbahan, sala sang miyembro sa iglesia kag ini makaangkon na sila sing kapawa kag inang nagaglow nga kapawa nga maka-invite sa mga katawan sa palibot. Oo. Ni pastor siguro mga kuan naton sa towards the end sang aton nga lesson discussion karon nga semana mga kauturan ka mga kabyanan. Ang Isaiah 61:1 bala nga nagambal the spirit of the Lord God is upon me. Kung sa aton pa mahimo naton ini paagi sa balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu ginasimboluhan ina sa sang gani sa balaan kasulatan ng oil, no? Kagang oil ang oil nga ini is the very component sang light, no? Hindi magsiga kung wala sang oil. Amo na ang sa Matthew 25 bala tong napulo ka mga ulay ito bala, nga wala ang lima sa ila nadulaan ka oil, no? Na wadaan. So paagi sa balaan nga espiritu mahimo naton ini mga kauturan. Nanamian ako diri sang ginkuha naton ini nga ideya diri sa year of the Lord's favor bala. Nagambal diri nga what was the Messiah's work during the year of the Lord's favor? To preach, no, the good tidings to the poor, tidings, no, to heal the broken-hearted. Amo nagaling aton mga mission nga himuon na. To proclaim liberty to the captives, to proclaim the opening of the prison to the prisoners, to comfort all the mourn, to give those who mourn in Zion, no? Amo ni ang aton gali mga kauturan nga dapat nga himuon tapos nga kita gintawag sang Ginoo halin sa kadudolman sang sama. Amo na samtang may panahon pa kita partner ka subong ya adlaw pa sang kaluwasan. Oo. Amo ning mga activities sa mga Christians, no? Magwali kita sang mayong pulong sang Ginoo sa mga katawan kag mangin healing kita sa mga ginasuban nga tagipusoon kag magaproklamar sang kahilwayan sa atong mga Yes. nabilanggo. Di amo ni sang ang atong nga ministry sa church subong tama kumpleto meron kitang jail ministry, Yes, oo. meron kitang health ministry, May ECS. ECS. Do ini nag-meet gid siya sang activities kag ginahandom sa Ginoo para sa Yes, katawan. so, actually, amo ni ang gina-expect sang Dios ginman sa ato bala ang
sa sheep kag sa goat bala to atong sheep nga to siling sang Ginoo na Ginoo paano kami nga naluwas kami diri kay bangod amo ni hubo ako di pa naptan ninyo ako di amo man di ba o gutom ako gintagaan niyo ko pagkaon ginuhaw ako kag ginpainom niyo ako napriso ako kag inyo ako nga ginbisitahan so amo ni makauturan ang aton actually gid nga output now Pastor, nami ni ang katapusan nga ginambal ni Ellen G. White. Basaha abi nami ni sa mo. No. Walk humbly with God and ask Him to make your course of duty plain. Okay. When He speaks to His representatives and ask them to be laborers together with Him, they will be the same kind of work that Jesus announced as His work when He stopped up to read in the synagogue at Nazareth. Tama? Walk humbly with God. Yes. Walk humbly with God. Do kabudlay, no? It's easy to say than done, no? When He speaks to His representative and asks them to be laborers together with Him, they will do the same kind of work. No? They will do the same kind of work. Tama. Kung anong ginhimo ni Ginisos ang ari sa duta, amo man ang aton nga dapat nga himo. Amo to partner nga ang 3.5 years ang ministry ni Ginisos ang diri sa kalibutan aton pagkatapuson subong tapuson subong isa challenge sa tanang mga kauturan naton mga kaabyanan nga tapuson naton ang ministry nga wala matapos ng Ginisos because we are the God's extension, arm extension sa iyang arms agos sa pagtapos ang ministry niya sa aton kapanahonan. Yes, no. So Pastor, do ka namin na sa aton discussion basi kung may last word ka dira. Mga kauturan no nga sa sining panag-on bala naton ginasiling din sa Isaias panahon pa nga sang Ginoo siya magaluwas. Hindi nato paglaton mga utod nga sa diin mag-close ang provision kag mapangabudlay kita. Actually sa masaming ginambal naton is character development. Samtang kita nagapangabudlay para sa Ginoo, gina-develop nato ang karakter sa Ginoo. Kag sa pag-develop sini nagalig-on kita sa atong pagtuo. Kag pinagi sa aton kapawa pinagi sa pagtuon nato nga naulay sa hingalayo nga pagtilaw gingamit kita sa Ginoo para sa pagtapos ng iabulaton sa sini nga katapusan nga panahon. Yes, so amo man na mga kauturan ang aton nga obligasyon no as a church nga gintawag kita sang Dios because may buluhaton nga dapat himuon kita kag to proclaim His love and His salvation to the world. Kabay pang hindi nato gikalimtan ina amo na siya ang pinaka objective obhito kun nga ang gintawag kita sang Ginoo kag nga ari kita subong sa kapawa no? Gagamo ning pinakahandom pinaka-absolute nga handom gid partner sang mga kauturan ka sang nasyon sang pungsod o kun individual nga mangin kita amo ang palagyan sang pagpakamayo kag sang mensahe sa Ginoo. Sige. Okay, katawom sa aton nga pagtuon sining kaagawon. Ginapanggabayan tanan sa pagduko sa aton mga ulo samtang kita magapangamuyo sa Ginoo. O Dios namon nga makagagahom sa sining atak na yari kami nga nagapaubos sa imo trono sa pugay. Ginakilala namon o Dios nga ikaw makagagahom namon nga Dios ginalagad. Kag kami manubo makasasala kag dili takos ka makaangkon sinang kaluoy nga ginaama nimo para sa mga matarong gani o Dios salamat gid nga sa imong kaluoy ari na kami nakaangkon sining kapawa nakaangkon sining kabuhi nga walay katapusan gani o Dios gamita kami nga mandadaog sing kalag sa amon mga kaabyanan sa amon nga mga kilala kag subong man sa tagsa ka mga katawan nga nagakilala nga sila yara sa kay Ginoong Hesus kabay pa nga sila mangin potensyal nimo galamiton nga sila man magadala sang mensahe kapawa para nga madamo pagit sa katawan nga madabutan sini nga mensahe sang kaluwasan. Yes. Ginapangayo namon tanan bangod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.